Welcome back to this channel. Kung negosyante ka ngayon, maaaring narinig mo na ito sa mga kaibigan mo or kakilala or kapamilya na sinasabi sa yung buti ka pa, may sariling negosyo, hawak mo yung oras mo. Or baka mayaman ito kasi may negosyo. So after 17 years of being an employee, nagtayo tayo ng negosyo dito sa Australia. To konting kwento, nag-umpisa ang career natin as a junior accountant sa isang maliit na bangko sa Pilipinas. Mga 2 taon tayo doon nagtrabaho, and then after that naging auditor tayo ng gobyerno. Shout out sa mga taga city government of Baguio. Halos 8 taon tayo magkakasama dyan as your internal auditor, no? And then pumunta tayo dito sa Australia. Though hindi naman natin nakuha kaagad ang ating profession, naging empleyado tayo ng parang halos 5 taon yata as a factory worker, driver, cleaner, kargador. Sabihin mo na kung anong ginawa natin. Although naging empleyado din as an accountant, as a tax agent, as a financial advisor. Through hard work siguro, sa pag-aaral na ginawa natin, nakuha din natin ang ating lisensya as an accountant at naging licensed financial advisor. Nagkaroon ng lakas ng loob na magtayo ng sariling kumpanya, isang financial planning firm, Yun ang unang negosyo natin sa profession ko. Although an accountant na rin ako that time, and tax agent. And then COVID, nagkaroon ng COVID, na feel ko na ang laki ng value na binigay sa atin ng mga healthcare workers, Ang tawag na natin sa kanila ay mga bagong bayani. Shout out din sa inyo, sa aming mga kliyente, mga nurses, doctors, and mga healthcare workers. Tinayo natin ang TaxSmart Cafe. At design talaga ito para sa inyo, mga healthcare professionals. Kung nakikita mo nga sa marketing namin at the start, we are tax specialist for healthcare workers. And we want to save taxes legally for you guys while creating wealth. So, dyan nabuo ang TaxSmart Cafe. Lahat ng yun ay hindi naging madali. Kaya yun ang ating pag-uusapan ngayon. Kung bago ka sa channel na ito, ako si Rom, licensed financial advisor, accountant, and tax agent. At the same time, negosyante din, na kagaya yung mga negosyante na nanonood ngayon or maaring aspiring entrepreneurs. Itong katotohanan sa likod ng pagiging negosyante, Ang una dyan, you do it alone at the start. Nung tinayo natin ang financial planning firm natin, ako lang mag-isa, Ako yung CEO, ako rin ang worker, ako yung marketer, ako yung driver, ako yung cleaner. Ikaw lang mag-isa, wala kang makakatulong. Although yung wife ko at that time, shout out kay Tess, siya ang aking accountant and bookkeeper sa negosyo, Siya yung nagsasabi sa akin kung kumikita ba ako o hindi. Pangalawang katotohanan, no one tells you what to do. Pag empleyado ka, di ba? Kahit nga sa TaxSmart team, kung mayroon kaming bagong empleyado, maaaring the first few weeks ay training yan, Training ng software, lahat, Mayroon pa kaming mga role play na ginagawa dyan. Tintrain ng senior accountant nila. Papasok pa yung mga practice managers namin and accounting managers for development nila bago humarap sa kliyente. Sa negosyo, walang magsasabi sa iyo, Ikaw mag-figure out, Ikaw ang gagawa ng sarili mong diskarte. Kung hindi mo alam, kailangan mong alamin. Or kung gusto mong malaman ito na madali, you pay for someone to teach you, Attend trainings, attend seminars, at magastos, yun, Pangatlong katotohanan. Akala ko noon, may sarili kang negosyo, hawak mo yung oras mo. At the start, actually, I traded my 9 to 5, Monday to Friday job to a 24/7 career, Dumadami ang kliyente natin, dumadami ang boss natin, Bilang empleyado at that time, assured ang income natin, Fixed ang working hours natin. 9 to 5 lang, di ba, Nung nasa factory ako, 7 to 3 p.m. Naging night shift, 3 to 11. Alam natin na ganun ang oras natin, May mga leave pa tayo pag nagkasakit or nagbakasyon. Nung naging negosyante tayo, naging unpredictable ang working life natin or working hours natin. Sometimes the work will intrudes our evenings and weekends. Kung kailangan ng mga kliyente natin, yung serbisyo natin, kahit gabi yan or weekends, kailangan natin gawin. And sometimes, makapagpatutuo itong mga kaibigan ko or kapamilya ko, na sometimes I sacrifice personal time for work, maaring yung mga birthdays kayo na hindi ko na-attendan, kasal, binyag, kung ano man yan,
Or maring late tayo dahil nanggaling pa tayo sa meetings. Ano. Next is the fear of competition. Nung naging empleyado tayo, ang competition lang that time is, di ba, we compete with our co-employee, no, na maaaring, di ba, kailangan mas magaling ka sa kanya. Baka kasi hindi ka na kailangan ng kumpanya, no? Or merong bagong darating na mas magaling sa atin. Or maaring yung role natin is i-outsource sa ibang bansa, no, na mas cheaper ang option sa employer natin. Ang competition sa negosyo, medyo ito ang na-experience ko, ano, di ba? Minsan generally, di ba, kung meron kang negosyo, competitor mo yung kapareho na negosyo mo, pero hindi ko siya na-feel, no? Siguro, exception kami sa iba, no? Hindi ko alam sa ibang negosyo, no? Pero sa akin, sa financial planning and accounting firm, although pareho kami ng negosyo, parang walang direct competition na nangyari sa amin. Actually, ang katotohanan nga ito is mga ibang accountant, ibang financial advisor, meron kaming open communication and we help each other, no? We share our knowledge, actually, kung paano mag-grow o paano maintain yung client, no? And aside from business growth or something, we share knowledge then for personal growth and development. Medyo naging iba sa naging experience. Maring ang ibang negosyante, they look ang kanilang ibang negosyo na competitor sa amin is parang naging hindi, ano. Yun ang katotohanan sa firm na ginawa ko. Pang-lima, money. Let's discuss about money. Maraming nagsasabi na mayaman siguro yan si Rom, ano, may-ari ng accounting firm. Kaya yan nakapag-retire ng maaga o nakapag-partial retirement. O nasa ano pa siya ngayon si Rom, no? Nasa tropical paradise na yan dahil maraming pera at negosyante. Sa umpisa, nung nagnegosyo tayo, buruan namin ito na nangungutang pa ako sa wife ko, ano, or may maring sa ipon ng anak ko to buy a Hungry Jack's, no? Itong parang McDonald's dito, ano, o Burger King sa Pilipinas, no? Kapareho sila ng business. Hindi ko afford at that time, eh. Wala kang sahod, di ba? Negosyante, ibabalik mo sa negosyo mo. Nung nagka-empleyado ako, unahin ko yung sahod ng employee. Maring sa buong TaxSmart team ngayon, no, maring alam nila ng team ko, ano, I may be the last person na tatanggap ng sahod kung walang kita ang kumpanya. And to be honest, I may be the lowest salary na na-receive sa buong team. Kasi as negosyante, binabalik ko yan sa negosyo, hindi lang sa development ng business, kundi sa development ng team at yung mga empleyado. Value and ownership, yung pang-anim, no, na pag-uusapan natin, value and ownership. Ang kagandahan ito, sa positive side ito, no, na feel ko. Being an employee, na naging accountant tayo, naging financial advisor, the value that you give ay pag-aari ng employer mo, ano. Kung ikaw ang nagsabi, parang representative ka lang nila, ano. Kung anong value ng employer, yun ang i-share mo sa client, respective kung you agree or not, di ba, ano. Nang umalis ka doon, napalitan ka, and then ibang tao na ang nagde-deliver ng value, no. Nung nagtayo tayo ng sariling negosyo, especially the financial planning, naging advocacy natin is yung value-based financial planning. You design your money based on your values, no. And we feel na we own that strategy sa TaxSmart natin, creating wealth while saving taxes legally, and we own that, no. Ako ang may-ari niyan, being a person who designed it, di ba? And ayan ang maalala ng mga kliyente natin, no, na ito, ang value na ito ay dineliver ng team ni Rom, ano, because we own that. Ang next is pang-pito, nakatotohanan, no, freedom and control. Siguro ito na yung nararamdaman natin ngayon after working so hard for the first few years na nagtayo ng negosyo. Ito siguro yung dahilan na bakit ayaw ko nang maging empleyado. The freedom of working where you want, how hard you work, no? Kung ayaw mo magtrabaho ngayon, no? You can hire someone na magtrabaho to work on your weakness, no? Or hire someone to duplicate you. And then siguro ito na siguro yung reward sa atin na naging negosyante tayo, ano, maring napakahirap sa umpisa. Pero maganda, very rewarding naman sa dulo.
Kaya kung tatanungin niyo ako, unbiased opinion, no, being a business owner o being an employee, or kung babalik pa ako sa pagiging empleyado, kasi 17 years din natin ginawa yun. Ang sasagot ko sa inyo ay maring hindi na. I love this lifestyle, the freedom, the control, the income as well, no. Medyo malaki ang income, pero maring mag-drop din na in any given time, pero I like that excitement. Kung may natutunan ka sa video na ito, few seconds of your time, hit like. Kung gusto mo ulit akong makita next week, subscribe, at kung may kakilala ka naman o ikaw mismo na gustong maging negosyante, i-share mo ito sa kanya. Kita-kits.